Nasaan na nga ba ngayon si Lonzo Ball? Ang dating second overall pick na hype ang pagpasok sa liga ay tila naglaho na ngayon na parang bula mga idol. Mula sa pagiging isang prospect na inakalang susunod na superstar hanggang sa maging isang elite 3 and D point guard na mayroong elite ball handling at elite shooting na kahit sa ang sulok ng court ay kayang pumuntos. Hanggang sa bigla na lang siyang nawala sa spotlight. Well, ang tanong, paano nga ba humantong sa ganitong sitwasyon si Lonzo? Kaya sa video natin ngayon mga idol, hihimayin natin ang buong katotohanan. Pag-uusapan natin ang rise and fall ni Lonzo Ball. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, para maintindihan natin ng gusto, kailangan muna nating balikan kung gaano kataas ang nilipad niya noong simula. I-rewind natin ang oras pabalik sa 2017 NBA drop. Bago pa man siya tumuntong sa NBA, sikat na si Lonzo. Sino ba naman ang makakalimot sa 35-0 undefeated season ng Chino Hills High School? Kasama ang mga kapatid niya sina LiAngelo at Lamelo. Pagkatapos noon, dinala niya ang kanyang talento sa UCLA na kung saan pinangunahan niya ang buong NCAA sa assist. Nag-average siya dito ng 7.6 assists per game mga idol. Well, dahil sa kanyang pambihirang basketball IQ, elite court vision at nakakahawang playmaking, napili siya bilang second overall pick ng Los Angeles Lakers noong 2017. Napakataas ng inaasahan sa kanya mga idol. Dagdag pa dyan ang walang humpay na hype machine ng kanyang ama na si LeVar Ball. Sinabi pa nga noon ni Magic Johnson na siyang presidente ng basketball operation ng Lakers na si Lonzo raw ang bagong muka ng prangkisa at inaasahang magbabalik ng showtime sa LA. Sa kanyang rookie season, agad na ipinakita ni Lonzo na totoong kanyang passing skills. Naging Summer League MVP siya. Pero hindi naging madali ang buhay niya sa Los Angeles Lakers mga idol. Lumabas ang pinakamalaking kahinaan niya. Ito ay ang kanyang shooting mga idol. Noong simula wala pa siyang elite shooting na kayang pumuntos kahit saan. Pamilyar tayong lahat sa kanyang kakaibang shooting form. Dahil dito nag-struggle siya ng gusto sa pag-score. Nag-average lang ng 36% sa field at 30% sa 3-point line. Bukod sa pressure, dito na rin nagsimulang umatake ang injury bug. Sa loob ng 2 taon niya sa Lakers, marami siyang napalampas na laro dahil sa mga sprained ankles at mga issues sa tuhod. At nang dumating na nga si LeBron James sa LA noong 2018, nagiba ang timeline ng koponan mga idol. Kailangan ng Lakers ng win now superstar. Kaya naman pagdating ng 2019, naging bahagi si Lonzo sa isa sa pinakamalaking trade sa kasaysayan. June 2019, na-trade si Lonzo Ball kasama sina Brandon Ingram, Josh Hart at ilang draft picks papunta sa New Orleans Pelicans kapalit ni Anthony Davis. At dito mga idol, nagsimula ang tinatawag nating rise ng totoong potensyal ni Lonzo. Nawala ang matinding pressure ng Los Angeles media at nagkaroon siya ng pagkakataong ayusin ang kanyang laro. Well, ang pinakamalaking kwento sa New Orleans ay ang pagbabago ng kanyang jump shot. Sa tulong ng assistant coach na si Fred Vinson, inayos nila ang mechanics ni Lonzo mga idol. Inilipat nila ang release point ng bola sa gitna at binilisan ang kanyang motion. Ang resulta, naging isang elite na shooter si Lonzo mga idol. Mula sa pagiging liability sa opensa, naging elite knockdown shooter siya. Well, sa kanyang huling season sa Pelicans, nag-average siya ng career high na 14.6 points per game at pumukol ng halos 38% sa 3-point territory sa higit 8 attempts kada laro. Bukod pa rito, isa siya sa pinakamagaling na perimeter defender sa liga. Naging perfectong 3 and D playmaker siya. Well, karamihan sa mga fans mga idol ay hindi makakalimot sa kanyang career high game. Nangyari ito noong May 1, 2021 sa laban ng Pelicans kontra sa Minnesota Timberwolves. Ipinakita ni Lonzo kung gaano kadelikado ang kanyang na-develop na shooting dito mga idol. Nagtala siya ng kanyang career high na 33 points, sinamahan pa ng 11 rebounds at 8 assists. Sa larong yun, nagpakawala siya ng 8 3-pointers mga idol. Dito niya pinatunayan na hindi lang siya basta passer, isa na siyang ganap at seryosong offensive threat. Well, dahil sa kanyang malaking improvement, naging isa sa pinaka-in-demand na free agent si Lonzo pagdating ng 2021. Pumasok siya sa isang sign and trade deal na nagkakahalaga ng $85 million sa loob ng 4 na taon papunta sa Chicago Bulls. At dito sa Chicago mga idol, nakita natin ang pinakamagandang version ni Lonzo Ball. Dahil pagpasok ng 2021-2022 season, nabuo ang isang palaban na starting lineup sa Chicago. Lonzo Ball, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Patrick Williams at Nikola Vucevic. At si Lonzo, siya ang nagsilbing makina at glue guy na nagpadikit sa lahat ng piyesang ito. Ang bilis ng pace ng Bulls tuwing hawak ni Lonzo ang bola. Ang court vision niya na kayang bumato sa full court passes ay nagpalabas sa galing nila LaVine at DeRozan sa transition. Sa depensa naman, naging pahirap sa ibang
kupunan ng backcourt duo nila ni Alex Caruso. Walang nakakalusot mga idol. Sa unang kalahati ng season na yon, hawak ng Chicago Bulls ang number 1 seed sa buong Eastern Conference. Si Lonzo mismo ay nagtatala noon ng 13 points, 5.4 rebounds, 5.1 assists, 1.8 steals at pumupukol ng 42.3% mula sa 3-point line. Narating na ni Lonzo ang kanyang rurok mga idol. Isa na siyang lehitimong elite guard. Lahat ay pabor sa kanya. Mukhang seryosong contender na ang Bulls at parang nahanap na ni Lonzo ang kanyang pamatagalang tahanan. Pero gaya ng madalas mangyari sa mga malulungkot na kwento sa sports mga idol, dito biglang nagdilim ang lahat. January 14, 2022, isang regular na laban kontra sa Golden State Warriors. Walang malalang pagbagsak, walang contact play, pero pagkatapos ng laro, nagreklamo si Lonzo na nakakaramdam siya ng pananakit sa kanyang kaliwang tuhod. Na-diagnose ito bilang isang small meniscus tear. Noong una hindi ito tinitignan bilang katapusan ng season. Ang initial timeline ng mga doktor, kailangan lang daw siyang magpahinga at sumailalim sa arthroscopic surgery at makakabalik na siya sa loob lamang ng 6 hanggang 8 linggo. Inaasahan ng buong Chicago na makakasama nila si Lonzo pagdating ng playoffs. Pero lumipas ang 6 na linggo, 8 linggo, ilang buwan, ang sakit ay hindi pa rin nawawala. Hindi siya makatakbo ng buong bilis, hindi siya makakayat ng hagdan na hindi makakaramdam ng matinding kirot. Napilitang i-shutdown ng Bulls si Lonzo Ball para sa buong natitirang season na yun mga idol. At dito na nagsimula ang bangungot. Pagdating ng September 2022 bago magsimula ang bagong season, kinailangan niyang sumailalim sa kanyang ikalawang operasyon, isang arthroscopic debridement para subukang linisin ang mga nerve issues at debris na nagdudulot ng sakit. Ang masaklap mga idol, wala pa ring nangyayari. Ibinunyag mismo ni Lonzo sa media na nahihirapan siyang tumalon at tumakbo nang hindi nakakaramdam ng sharp pain sa tuhod niya. Dahil dito, na-miss niya ang kabuuan ng 2022-2023 NBA season mga idol. At dahil parang walang nag-i-improve, napilitan si Lonzo na gumawa ng isang napakadelikatong desisyon. Noong March 2023, sumailalim siya sa kanyang ikatlong surgery sa kaliwang tuhod at hindi ito basta-bastang surgery mga idol. Ito ay isang cartilage transplant. Kinakailangan nilang kumuha ng malusog na cartilage mula sa isang donor at ilagay sa tuhod ni Lonzo. Ito ay isang bihirang procedure na kadalasan ay nagiging dahilan para magretiro ang mga professional athletes. Kaya naman inihayag ng Bulls na hindi rin makakapaglaro si Lonzo para sa buong 2023-2024 season. 2 buong season na siyang pahinga sa paglalaro ng basketball mga idol. Kaya dito natin gustong linawin ng isang malaking misconception mga idol na hindi dahil sa humina na siyang maglaro, nandun pa rin ang kanyang potensyal na makapagambag sa mga kupunan na nais kumuha ng serbisyo niya. Ngunit dahil sa kanyang natamong injury at mga surgeries na pinagdaanan ay kailangan siyang i-waive ng Jazz para magkaroon ng cap space. Well, last season mga idol, kahit na hindi siya naglaro at ni-waive nga siya ng Utah Jazz ay nakuha pa rin niya ang kanyang 10 million guaranteed base salary. Well, sa totoo lang mga idol, ang sitwasyon niya ay hindi issue ng kakulangan sa galing o kawalan ng kupunang kukuha sa kanya. Nangyari ito dahil sa pagbigay ng kanyang tuhod sa bigat at bilis ng modernong basketball. Ngayon ang tanong, ano na ang susunod para kay Lonzo Ball? Matapos mag-miss ng halos 3 magkakasunod na season, marami nagsasabi na tapos na ang kanyang career. Mahirap makabangon mula sa 3 matinding operasyon sa isang tuhod, lalo na ang cartilage transplant. Well, sa ngayon mga idol, kaya na at nakakapaglaro ng muli si Lonzo Ball. Isa siyang unrestricted free agent ngayon. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang nagkaka-interes sa serbisyo niya dahil nagkakaroon din ng alinlangan ng ibang koponan dahil sa kanyang malalang natamong injury mga idol. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa itinakbo ng karera ni Lonzo Ball? Dapat pa ba siyang maglaro sa liga ng NBA?